to Mayor Rudy, we stand with you. To the Filipino people, let us not forget what it means to be a sovereign nation. To the world, justice must never be weaponized against those who serve. Padayon, Mayor Rudy, you are not alone. The nation walks with you. Tatay Digong, we pray, kitang tanan mohangyo to high heavens. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home. And I was looking at the backdrop. 100 days. Usa ka gatos ka adlaw. Usa ka gatos ka adlaw sukad giditina o illegally gikidnap gito siya, brought to the Hague. Tagaan lang mo gamay punto nganong illegal ang inyahang transport sa iyaha sa Hague. Kaya balaw ba mo, kung inyong tanawon sa mga litrato, para nalang mo igamayng idea. I was there all throughout the day of March 11, 2025. Some people say it was a historic day. To me, it was a day of infamy. Kay daghang kayong mga panghitabo nga dili angay mahitabo kay supak sa balaod. Usa lang o duha ang akong isulti sa inyo ha. Kung mubiyahe mo sa gawas, ang inyong gikinahanglan nga dadon unsa passport o visa. Kay balaw ba mo nga walay 7 sila kabuok. 4 kauban si Tatay Digong, si E.S. Mildaldea, si Romy, o young nurse. 2 kabuok si IDG personnel o a certain Mr. Marcos Lacanilaw. Kaya balaw mo sa ilang grupo, si Mr. Lacanilaw lang ang naay Shenzhen visa sa akong nahibawan. Paunsa man nahitabo nga gitagaag clearance nga ipalupad ang mga tao nga walay sakto nga travel document. Paunsa. Moa nang dakong pangutana. Ikaduha, og naay foreign judgment or order nga gikan sa gawas dadon diri para i-implement. Di gyud na mahitabo unless iagi sa korte. Atong korte. Ako na lang i-ehemplo. Madungog na nimo na divorce gikan sa gawas. Nga gipatuman kintahay na lang sa Las Vegas. Pag-abot diri di man na matuman. Di man na ilhon ilalom sa balaod sa Pilipinas. Kundili iagi nato sa korte sa Pilipinas. O ipahibalo o ipatuman nga ang diborsyo dito sa gawas sakto o tunhay mo nang tumanon sa korte dinhi. Ang akong pasabot, kung naay susama atong ginasulti nila nga arrest warrant nga gikan sa ICC, di gina pwede mahitabo nga katulang by virtue of that warrant ipalupad nimo ang tao balik didto sa ICC kung kinsa or kung asa gikan ang arrest warrant. Dili na mao ang procedure. Iagi gyud siya sa local court. And even under ICC rules, under the Rome Statute, nakabutang po na dito nga dadon ang giditina o gidakop by virtue of an ICC warrant
to the local competent judicial authority. Pasabot, dadun sa local nga korte, and in this case, sa Pasay City, because Villamor Air Base is located in Pasay City. Busa, daghan ang nasubo, daghan ang naglagot, daghan ang grabe ang atong mga emotion sa nahitabo tong Marso 11. 100 days and until now, he's still in detention. We know that his lawyers in The Hague is trying their best. As we already have known, they have applied for what we call an interim release for PRRD, for Tatay Digong, o atong mayor usab sa Davao, Mayor Rudy. Ang akong hangyo ninyong tanan diri og sa mga gapaminaw karon, atong padayon nga pag-ampo nga matuman ang atong hangyo nga makagawas na siya, no? Even on a temporary basis. 100 days of sacrifice, the sacrifice of one man, nga wala niya giatrasan. Niingon na siya sa kapila. Even in front of the Senate, when he was called to the Senate. Even before, in front of the congressman, when he was called to the Quadcom committee. Dili niya atrasan. He will face whatever case that they will file against him. But he would always say that he will face it here in the Philippines before a Filipino court, tried by a Filipino judge. No? So mo gina ang iyahang baruganan, sukad na sukad. Dili niya atrasan o unsang mga kaso nga i-file sa iyaha kung naaman. Busa, ang butlag masulti ba nako ni, nahisgot naman to kaganina, nga ang ICC, which is a foreign court outside of the Philippines, can only come in if, as mentioned by Tio, the principle of complementarity will have to be complied. Meaning, ang atong local courts, from the local courts here in Davao all the way to the Supreme Court, is unwilling and unable to prosecute these cases. Prosecute and try these cases. Ambot lang kung mutubag ba sila nga dili nila kaya ni. Nakaya magay nila ang usa ka adlaw nga 60 o 56 kabuk nangamatay sa panahon sa Ampatuan Massacre. Nakaya sa atong Philippine judicial system, no? To prosecute and try the people who were responsible in that deadly massacre. And yet, kani nga pangitabo for a long, long time, wala na sa poder ang atong Tatay Digong, former president. Wala na siya'y posisyon. Unsa may ilang gikahadlukan. Pwede na nila kung naa sila i-file nga kaso. Padayon lang. Atong iyahan ng gibarugan nga iyahan ng atubangon. Uban sa iyahang mga abogado. Busa, ako mismo, puwerteng sakita gyud sa akong buot. Ang akong pamilya naapektuhan pod. Ambot lang sa inyo, ang akong asawa, maihap lang ang adlaw, sukad siya napadala sa Hague. Nga hangtod karon maghilak. Napog ko'y mga naibawaan nga, wa pagyud mahubas ang ilahang luha tungod sa netabo ni Tatay Digong. So ang akong hangyo, my humble request for all of us here is to continue to support him, to continue to show your love for him, to continue to pray for him, para siya pod
Matagamtam niya, bisag layo kay siya. Matagamtam niya, no? Nga giday gyapon siya, gihigugma gyapon siya sa mga tao nga iyang giserbisyo. Malihog lang ko ninyo, ipadayon nato ang atong suporta o ang atong pag-ampo para kaniya. I was in The Hague for about 2 weeks. Agig saad na ko to. Kay katong naami sa Villamor, yung ko siya diri sa kilid, ingon ako sa iya ha, bay di man ko kauban nimo kay wa ko'y passport. Pero maabot ang panahon kung mahitabo manggaling nga dadong ka dito, apason tika. So niapas ko. Nakita na ko dito what is to be truly Filipino. Grabe ang suporta sa atong mga OFW. As in, grabe gyud. The first time I met these people was on the second day. Matingala na lang ko, I was walking along the road. Himamat lang ko ninyo gamay ha, kung unsa ang akong na-experience dito, kung unsa kalalom ang ilahang paghigugma o pagsuporta kay Tatay Digong. So I was at The Hague, and I was looking for direction. Galakaw-lakaw ko dito. Nay ni Dool upat ka babay. Sila pa'y niuna og tagad nako. Filipino? Ingon ko, nakabantay siguro sa ako ang intonation, ingon po dayon tong babay, Bisaya? Bisaya. So naghimamat mi. Taga Dumaguete ang duha. Bisaya po to, pero taga Leyte itong duha. Unya, nangutana ko nila, kay nag-uban tong upat, asa maday mo gikan. So katong taga Dumaguete, 2 hours from The Hague, nagbiyahe by bus. Abi po dako, o katong duha, kauban niya. Ingon lang po dayon, adili, gikan mi og Switzerland. Wa ko kibalo asat, unsa kalayaan ang Switzerland. Ingon po dayon, unsa kalayaan ang Switzerland? 2 ka oras by plane. Natingala ko nga, niari lang mo diri para muadto dito sa ginatawag nato Duterte Park. Unya, kana sa mo balik sa Switzerland. Pag human ra pog bisita dito, muuli. Natandog ang akong balatian. Pag-abot ako sa Duterte Park, daghang kay mga tao. Asa man kagikan, sir? No? O saan kagaling? Italy. Ang isa, 6-hour ride from London. Ang uban, mga nisakay nga mga seafarers, mga seaman. No? Nakanaog og mga usa ka adlaw o 2 ka adlaw, muhapit gyud didto. Nganong importante man sa mga Pilipino moadto didto. Nagpaila sila sa ilahang pasalamat, lalom o tinuod nga pasalamat o pagpakita og suporta. Kaya balo mo nga, no? One of the visits of Hanilet, ngadto sa dito, nibisita siya sa sulod, paggawas, ni-istorya si Hanilet sa amo. Nya, gipangutana, unsa may gisulti ni Tatay Digong nimo para kanamo? Kaya ba ka unsa ang gipangutana daw ni Tatay Digong? Ingon siya, napa ba yung mga tao sa gawas? Mo iyang pangutana. Nag-inusara sa sulod, sa iyang silda. Ang iyang pangutana, napabay tao sa gawas. Makaako baka nagtubag. Pero pamasin pa lang, muingon gud po Ginoo na siya, nganong naamay tao sa gawas, wa na sila manarbaho. Ingana po na ang iyahang pagdaig.
nga ayaw na kayo mo pagpakita o suporta nga hasta ka mo mapirwisyo. Pero ana ang pagkatao sa atong Tatay Digong. And we have claimed him to be our own. Claim him to be our own. Og ato nang gipakita katong katapusang eleksyon. Kay balo ba mo nga ang nadawat nga boto ni Tatay Digong as mayor of the city of Davao is the highest in the history, the electoral history of Davao City ever. Og ako pag yun ang butangan o gamayng punto, ang lamang niya sa pinakaduol nga kalaban, kapila piloon ang lamang. 80,000 sa katong ikaduha, siya hapit na 700,000 votes. Ingana ang inyong pagdaig sa atong Tatay Digong. Pero labaw sa tanan, ingana po ang inyong expectation nga mubalik siya diri para musilbi og balik sa atoang tanan dinhi sa City of Davao. Busa padayon ang atong pag-ampo nga moabot ang adlaw, di na ta mo ihap palihog lang og sa ikaduha nga usa ka gatos nga adlaw. Hinaot paunta nga mahibalik na siya sa tukma og madali nga panahon. Alright? Atong ginahawang tanan na palihog ta sa pagtindog. Thank you so much. Kitang tanan, malihog lang ko nga kitang tanan, basahon nato ang atong manifesto of support for justice and sovereignty. So, as I read, please read along with me. We raise our voices and join our hearts in prayer for Mayor Rudy Duterte, a man who has stood for peace, order, and dignity for the Filipino people. In this hour of trial, we stand not only in solidarity with him, but also in unwavering defense of truth and justice. We believe that no Filipino should be tried by foreign powers for protecting his own people. That justice must be grounded in sovereignty, not in selective narratives. With courage, deserve fairness, not vilification. We call on all Filipinos, regardless of political color, to reflect on what is right, what is just, and what truly serves the interests of our nation. Let this moment inspire a deeper unity among us, rooted in respect for our laws, our dignity, and our shared history. To Mayor Rudy, we stand with you. To the Filipino people, let us not forget what it means to be a sovereign nation. To the world, justice must never be weaponized against those who serve. Padayon, Mayor Rudy, you are not alone. The nation walks with you. Tatay Digong, we pray, kitang tanan mohangyo to high heavens. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home.